Yari, mga sangkay, si Senator Bato de la Rosa, nagbago po ngayon ang tono. Mukhang hindi na po sasamahan si Tatay Digong. Sa madaling sabi, mga sangkay, mukhang nilaglag na po si PRRD. Why oh why naman? Yo guys, what's up? Alam nyo mga sangkay, nauuso talaga yung laglagan ngayon, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa ating panahon ngayon, lalong-lalo na po itong mga politiko, wala po talagang permanenteng kaibigan dyan, mga sangkay. Alam nyo yung permanente na mayroon sa kanila? Kung ano po yung kanilang pakikinabangan. Yun lamang po. Yun yung mayroong prinsipyo sila mga sangkay na kung makikinabang ako sa taong to, then I will stick to him. Pero kung wala na, okay na. Okay na ako dyan. So ito po yung nangyayari ngayon. Biruin mo, sino mag-aakalang si Senator Bato. Bigla pong magbabago mga sangkay yung paninindigan. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, nako, road to 2 million subscribers na po tayo. Alright? Parami po tayo ng parami. Ngayon, ito na mga sangkay. Pag-usapan po natin ng matindi. Itong matinding topic ngayon. No? Itong si Senator Bato kasi, ito po yung pahayag niya. Nakaraan, March 12, may balita, Senator Bato de la Rosa has issued a statement regarding the arrest of former President Rodrigo Duterte. He said that he is ready to join the old man following news that he may be served a warrant of arrest by the International Criminal Court with Oscar Albayalde. Dalawang general na posibleng sumunod kay Tatay Digong. Pero, ito tingnan nyo po yung kanyang statement before. Ilang araw lamang pong lumipas, nagbago po ito. Sabi po niya dito, if all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then I don't want my family to suffer from cops looking for a heartbeat. Naalala niyo yung panahon po ni Pastor Kibuloy, di ba? Hinahanap po yung heartbeat, etc. I am ready to join the old man, hoping that they would allow me to take care of him. Aba, ganda po ng sinabi niya mga sangkay. Ay, nako po. Ito may mga bumili pa nga ata dito eh. Ngayon, eto na. Eto mga sangkay. Kailan ba to? Ito, March 12. Ilang araw lamang po nakalipas, eto na ang nangyari. Eto na. Sabi po dito ni Senator Bato, hindi ako lalabas sa aking comfort zone. My comfort zone sa Philippines. Bakit ako pupunta sa ibang bansa? Dito ako sa Pilipinas. Dito ako pinanganak. Dito ako mamamatay sa bansa kung sinilangan. Yun yung kanyang sinabi. Ngayon, mga sangkay, anong nangyari, Senator Bato? What happened? Akala ko ba solid to kay PRRD? Bakit biglang nagbago? Akala ko ba aalagaan si Tatay Digong? 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga sangkay, 'di ba? Na nauuso yung laglagan. Oh, ito muling nanindigan. Si re-electionist Senator Bato de la Rosa na hindi umano siya magpapaaresto sa ICC. Sa panayam ng isang radio station kay De La Rosa nitong Sabado, tahasan niyang iginiit na hindi raw siya magpapahuli sa naturang criminal court. Kawawa naman si PRRD. Si PRRD, matanda na. Sinasama nila sa mga campaign rally. Pero tingnan niyo ang nangyari mga sangkay. Pinabayaan po siya ng mga kakampi niya. 'Di ba? Alam niyo, yung makakatulong pa rin po talaga kay Tatay Digong si PBBM. Wala pong iba.
Wala pong iba. Itong mga DDS, wala naman po yan kapangyarihan para magawa yun. So, kailangan po makipagtulungan nila kay PBBM. Kailangan sila makipagtulungan. Si Baste, si Sara, sino pa ba? Yung isa pa mga sangkay, yung si Congressman. Kailangan nilang makipagtulungan kay PBBM kung kayang ibaba nila yung pride. Diba? Sabi ni Bato, hindi ako magpapahuli, hindi ako sasama, hindi ako magpapahuli. Inulit pa. Nilinaw rin ni Bato de la Rosa na wala siyang balak lumabas ng bansa at iginiit na nakahanda raw siya manatili sa Pilipinas hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi ako lalabas sa aking comfort zone. May comfort zone sa Pilipinas. Bakit ako pupunta sa ibang bansa? Dito ako sa Pilipinas. Dito ako pinanganak. Dito ako mamamatay. Sa bansa kong sinilangan. Matatandaang umuugong ang balitang kabilang umano si De La Rosa at kapwa niya dating hepe ng Philippine National Police na si Albayalde na susunod sa umanong ICC matapos ang matagumpay nitong sakote kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay hanggang dito na lang. Wala na. Wala nang Bato de la Rosa na sobrang love na love si Tatay Digong nung una. Tingin ko mga sangkay, palabas lang po yun eh. Yung mga ganong statement na sabi po niya dito. Ano sabi niya dito mga sangkay? I am ready to join the old men. Palabas lang to. Hoping that they would allow me to take care of him. Wala, mga sangkay, siguro naisip niya. At kasi itong si Senator Bato, bagamat matapang itong taong to, maano siya, malambot yung puso niya, matakutin po siya. Naalala niyo mga sangkay, ilang beses na po yan umiyak doon sa Senado, sa mga hearing. So dito mga sangkay, laglagan is, ano na, tingnan nga po natin yung mga komento. Ay, nako po, mga sangkay. Nakita na at napatunayan kung gaano kaduwag ang taong ito. Nabalot lang ng kayabangan. Sabi naman ng isa, kaya Tatay Digong, bahala ka na dyan sa ICC, dito ako sa Pilipinas. Parang ganun talaga yung dating. Parang ganun talaga yung dating. Kita niyo na mga sangkay? Wala na. Andun na si PRRD eh. Kumbaga parang ayoko sumunod doon. Bahala na si Tatay Digong. O ngayon, sino yung duwag? Alam nyo guys, kahit po si PRRD mga sangkay, actually malaking pagkakamali po talaga na umalis si Tatay Digong papunta pong Hong Kong. Kasi nawalan po siya ng nalock po yung buong area eh. Kasi, yung China, pinabayaan na po si Tatay Digong. Wala na mga sangkay, no choice siya. Bumalik na lang sa Pilipinas. Ngayon, pagbalik niya sa Pilipinas, hindi na niya alam saan maglalanding. Wala na siyang takas kasi sa Davao, mayroong mga pulis na batalyon din daw pong nagbabantay. Sa Metro Manila, ganun din po. Kaya paglapag niya dito mga sangkay, wala talaga siyang choice. Wala siya talagang choice. So, yun ang mga sangkay. The rest is history. Andun na po siya sa ICC. At ang kanyang bata, mga sangkay, na si Senator Bato, kulang na lamang po sisihin po si PRRD sa mga nangyari. Kasi wala na, iniwan na po siya, mga sangkay. Oh. Diyos mio, Marimar. Sabi dito, nawala ang tapang mo. Iiwan mo rin pala si PRRD. Nag-iba ang ihip ng hangin mo ba to? Wala na, mga sangkay. So, yung mga DDS, ano pong inyong opinion dyan? Na mukhang iniwan na po ni Senator Bato, si Tatay Digong. Just comment down below, guys. Alright?
So ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel, Sankay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.